Okay, so good afternoon everyone. So this is Sir Louie. At ngayon po ay tuturuan ko nga po kayo kung paano po mag-convert ng decimal to percent at percent to decimal. So alam naman po natin na kung mag-convert po tayo ng percent to decimal is kailangan po natin siyang i-divide by 100. At kung mag-convert naman po tayo ng decimal to percent is we need to multiply it by 100. So meron po tayong technique na ituturo po sa inyo at ito na pong sisimulan. Susubukan po natin ay convert po ang 10% into decimal. So alam naman po natin na ang 100 po meron pong dalawang zero, tama? So ang gagawin po natin para po mas madali natin maiko-convert ang percent into decimal using the two zeros of 100. So from the right, galing po dito sa kanan, atin po siyang i-move 2 places to the left at syempre magkakaroon po ng decimal point doon sa ating pong pinag-movean. So, ang 10% po is equivalent to 0.10 as decimals. Okay po. Ulitin po natin. Another example po. Let's say we have 25%. Kung i-convert po natin siya sa decimal, again, from the right, kasi nandito po ang kanyang decimal point, nasa right side po, we will going to move 2 decimal places to the left, and 25% converted into decimal is 0.25. So what if po, let's have 100 or 12.5%. Dito pa rin po ba tayo sa unahan? Mag-move? Of course, hindi po. Kung nasan po ang decimal point, doon po tayo mag-uumpisa mag-move papunta po sa left. So, ang 12.5% po is magiging 0.125 in decimal. Ang tanong po, bakit pag whole number like 15% converted into decimal, bakit po dito tayo nag-uumpisa sa unahan? Because we know that the decimal places of a whole number is nandyan po sa pinakaunahan niya. Okay? Again, we need to move 2 decimal places to the left, and that is 0.15. So, let's try ang 2%. So, 2% converted into decimal. So, from the right, we're going to move 2 decimal places. So, ang decimal na is nandito na po sa left. And since meron pong bakante, is lalagyan po natin yan ng 0. So, ang 2% in decimal is 0.02. Okay po. So, how about ang percent or ang decimal to percent? So, ang decimal to percent naman po, alam naman po natin yan na kailangan po natin siyang i-multiply by 100 at makikita po natin na ang 100 ay meron pong dalawang zero. So, kanina, percent to decimal is moving 2 places to the left. So, ngayon naman po, decimal to percent is mag-move naman po tayo ng 2 decimal places to the right. So, for example po, we have 0.36. Again, from decimal, i-convert natin siya into percent. So, galing po dito sa kanyang decimal places, mag-move po tayo ng 2 movements to the right at ililipat po natin ang kanyang percent or ang kanyang pong decimal. So, ang 0.36 is equivalent to 36%. Okay po. So, another example. What if we have 0.45? Okay, 0.45 po. So, paano po yan? So, again, from decimal point, we're going to move 2 decimal places to the right. And ita-transfer po natin ang kanyang decimal point sa unahan. So, that will become whole number. So, that is 45%. Okay, so another example.
Let's have 1.25. So we have 1.25. So how many percent is 1.25? Again, from the decimal point, magmo-move po tayo ng 2 decimal places to the right. And then, ililipat po natin yung kanyang decimal places sa unahan at magiging whole number po yan siya. And the answer here is 125%. So sana po meron po akong natulong sa inyo at sana po natuto kayo sa simple nating tutorial. So salamat and God bless everyone.